Hello guys, welcome back to my channel, Wing Pitat by guys. Meron naman akong katanungan na sasagutin. Ang katanungan na sasagutin ko ay ayon sa katanungan ni tawagin lang natin siya sa pangalan na Ma'am Jennifer. So basahin ko lang guys ha. Sabi niya, Ma'am, accommodation namin dito sa Quezon City, hindi kami pinapalabas. Bawal visitor, bawal bumili ng food sa labas. Gusto nila sa loob ng agency lang. May mga ganun talaga. Okay, Ma'am Jennifer, may mga ganun talaga agency pero bawal po yung ginagawa nila na parang gagawin kayo nilang preso or bawal kayo nila palabasin. So pwedeng niyo yan sila i-complain or pwede kang mga tuwiran sa agency mo or kung sino man yung mayari ng agency, sabihin mo na hindi nyo naman kami prisoner. So lalabas lang naman ako at saka bibili lang ng pagkain or meron lang ako dyan imimit sa labas kasi meron akong kamag-anak or kakilala na gusto magbigay sa akin ng pagkain. So pag sinabi mo yan, pag sinagot mo yan sa agency mo, kung ayaw nila pumayag, pwede kang magsabi na i-complain nyo sila or aalis ka. Alalahanin nyo, hindi kayo nila pagmamayari, hindi kayo nila alipin, kaya anytime pwede kayong lumabas. Bawal po na ikulong yung mga applicants sa agency. Kung nanonood kayo ng mga balita, maraming balita na ganyan. Meron nga doon dati sa Rafi Tulfo, merong nag-complain na ganon. Kinomplain kasi nila lock sila or pinapadlock sila ng agency nila. So wala pong batas na may karapatan yung agency na ipapadlock or parang gawing preso yung mga applicant nila. Yung parang bawal lumabas. Okay. Experience ko rin to dati nung first time ko mag-apply. Ganito yun. Kasi pag first timer ka kasi, lalong-lalo na kung galing ka province, tapos wala kang alam, wala kang makakilala mga OFW. So wala ka talagang idea kung ano yung kalakaran ng mga agency. So ang mga ginagawa ng mga agency, meron silang sariling pagkain sa loob ng agency nila. Tapos yung mga applicant nila, doon na lang nila pinapabili, which is sobrang mahal. So ang hindi ko alam dati na bawal pala yung ginagawa nila. So meron silang, yung mga agency, meron silang sariling rules and regulations sa loob ng agency nila. Which is yung iba sobra-sobra na kasi ang mahal ng bilihin tapos hindi kayo papalabasin, which is bawal po yung ginagawa pag ganyan, bawal po yun. So pwede ka, Ma'am Jennifer, pwede kang mga tuwiran or makipag sagutan dyan sa agency mo na sabihin mo, lalabas lang naman ako, babalik naman ako, meron lang akong bibilhin. So, hindi nyo ako pwedeng i-hold dito. So, kung ayaw nila pumayag, kung meron kayong mga kakilala dyan or kung meron kayong number ng POAA, pwede kayo tumawag sa POAA at saka pwede rin kayo tumawag sa police kung ayaw kayo nila palabasin. So, nasa iyo yan, Ma'am Jennifer, kung gusto mo na itrato ka ng agency mo ng ganyan. So, pwede ka naman siguro pwede mo naman siguro pakiusapan yung agency mo kung gusto mo talaga lumabas, bumili or makipagkita ka sa kamag-anak mo kung meron kang kamag-anak sa Manila. Yung mga ibang agency, kaya nila pinagbabawalan yung aplikante nila na lumabas kasi yung iba nagra-run away, hindi na bumabalik. Lalong-lalo na kung yung agency sila yung nag-process ng papers mo like passport, sila nagbayad, tapos sila rin yung nagbayad ng airplane ticket mo papuntang Maynila. Kaya siguro ganun yung mga ginagawa nila. Pero kahit na bawal po yung ganun, bawal po yung parang igagawin kayo nilang preso. Bawal po yung sasabihin nila na bawal ka lumabas. Bawal po yun. Pwede nyo yan sila i-complain. Or kung gusto mo talaga na ituloy yung pag-a-apply mo sa agency na yan, pwede ka naman makipag-usap sa kanila na lalabas lang ako, may kukunin lang ako, or meron lang akong bibilhin. So kung ayaw nila pumayag, tapos ayaw mo ng ganyang trato sa'yo, pwede ka naman lumabas at saka mag-back out, or pwede ka naman mag-complain. So kailangan, nasa Pinas pa lang dapat i-train nyo na yung sarili nyo na maging matapang. Kasi hindi nyo malalaman kung pagdating doon sa bansang pupuntahan mo, mas baka mamaya yung magiging employer nyo ay mas malala. Alam nyo yun, yung merong gagawin sa inyo. So, dapat alamin nyo rin kung ano yung mga karapatan nyo at saka kung ano yung bawal na dapat gawin ng employer nyo sa inyo. So, kung nasa Maynila pa lang kayo, pwede nyo na i-apply yung karapatan nyo. Pwede nyo na i-apply yung
mag-voice out kayo kung sa tingin nyo na hindi na tama yung ginagawa ng agency nyo or ng employer nyo. Hindi pwede na matatakot ka kasi walang ibang walang ibang tatanggol sa iyo pag nasa ibang bansa ka na kundi sarili mo. So kailangan lakasan mo yung loob mo, alamin mo yung mga karapatan mo, alamin mo yung bawal na dapat nila ginagawa as a worker. Okay, Ma'am Jennifer, sana nasagot o naliwanagan ka sa opinion ko. Pero kung meron ka pa ibang katanungan, just comment below lang. Basta wag ka pumayag na ganon yung gagawin ng agency mo. Pwede nyo silang i-complain o pwede kang tumawag sa POAA or kung meron kang mga kamag-anak dyan tapos ayaw mo ng ganyang pagtrato ng agency mo, pwede mo talaga ilaban or pwede kang mga tuwiran. Huwag ka magpadala sa takot. Okay, ma'am, sana nasagot ko yung katanungan mo and have a good day. Bye-bye.